Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Alam ko na nagagalak kayo kahit hindi makita yung ngiti sa mga labi niyo. Alam ko na alam ni Lord sa puso niyo is nagagalak kayo na i-worship siya, pasalamatan siya kasi mabuti siya sa buong linggo. Na patuloy na binibigyan niya tayo ng hininga, patuloy na binibigyan niya tayo ng pagpapala na nagmamalas namin. Inaanan niya ko po kayo na magsitayo at awitin po natin yung For You Alone. And we worship you this day. Me, oh.
Hinihiling namin, Panginoon, na Ikaw ang gumawa sa bawat buhay ng mga tao na bigay sa lugar sa bahay. Move your Holy Spirit, O God. Gumawa ka ng isang himala sa bawat buhay namin, Panginoon. Minsan, Panginoon, napakalayo namin sa iyo dahil napakatigas ng mga ulo namin. Dahil sa pagkakasala, Panginoon, napalayo kami sa iyo. Ngunit nandito kami din kayo, Panginoon. Hinihiling namin ang aming buhay dito ay magiging pleasure sa iyong tulong. Lord, alam namin na lahat ng mga gawain dito ay para sa iyo upang kami mag-glorify sa iyo. Panginoon, i-bless ang bawat parte ng mga gawain dito. Galing sa mga song leaders, sa worship leaders, Panginoon, lalo na Panginoon, sa iyong halagad na pagdadala na iyong salita. Panginoon, i-bless mo siya. Give her wisdom, O God. Wala kami magagawa sa aming sarili, kundi nagdidepende kami sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyo gagawin sa aming mga buhay sa araw na ito. At sana ay lalabas kami ng puno ng kaligayahan at puno ng blessing. Salamat, Panginoon, sa iyo gagawin sa aming mga buhay. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Ngayon, patuloy na awitin natin si Lord na karapat dapat lamang sa Kanya na ibigay. Awitin po natin yung higit sa Sa
sa lumikha ng mundo. Jesus, sabihin mo ay galing masisilungan ko. Jesus, walang maghiwalay sa akin at sa'yo. Sa lahat ng pag-ibig
Patuloy kang pupurihin, dadakilain, itataas dahil ikaw yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, Panginoon. Patuloy na mapapurihan ka namin sa awitin namin, Panginoon, na may buong puso, Panginoon. Na Lord, Panginoon, itataas ka lang namin, Panginoon. Wala kaming iisipin, Panginoon, kundi ka, ikaw lang, Panginoon. Na Lord, ituon namin yung isip namin para sa iyo, Panginoon. At patuloy na Lord, hanapin ka namin, ilong ka namin, Panginoon, maramdaman ka namin. Lord Jesus, hindi kami yung Panginoon na hindi ka maranasan, hindi ka maramdaman, hindi ka maranasan ng kahit konti, Panginoon. Jesus, kaya ang Panginoon, na patuloy na makita ng mga anak mo, Panginoon, kung gaano ka nagpapala, kung gaano ka, Panginoon, makapangyarihan, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Na Lord, kung magtatapat sila ng buong puso, Panginoon, yung pagpapala ay umapaw, higit pa, Panginoon, sa iniisip nila, Panginoon. Kaya Lord, Panginoon, hayaan na awitin namin, Panginoon, yung save, Panginoon, na patuloy na nagiging ligtas kami, Panginoon, sa Panginoon mo, ay namamama sa iyong kalinga. Tumahimik
pag-ibig mo palaging ligtas ang puso. Mausap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man, bulong mo'y natatawid nasa ikaw, sa puso ko'y tatahan. Tanunan ang puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kalungan ko, kailan pa man. Sa bumiyala, ako ay namamahaw sa iyong kalinga. Pagkalit ay lipat sa paligid mo, palaging ligtas ang puso. Mausap ka, tungkol mo'y nakikinig sa ingay man, bulong mo'y natatawid nasa ikaw, sa puso ko'y tatahan. Tanunan ang puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kalooban mo, tanunan ang puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kalooban mo, Pinalalo ng iyong
Isin ang puso ko sa piling mo. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, panatag kami, Panginoon, kapag nasa piling ka namin, Panginoon. Lord Jesus, hayaan mo maranasan nila, Panginoon. Walang awit, Panginoon. Lord Jesus, hayaan mo lang nangungusap sila, Panginoon. May pagpapagit sila kung gaano makabuti, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na patuloy, Panginoon, sa mga sila. Huwag mo hayaan na lumabas ka ng empty ka pa din. Lumabas ka pa din na hindi mo nararanasan siguro. Huwag mo hayaan yung kapayapaan na binibigay ng Lord, hindi mo natanggap. Hindi mo natanggap kasi sarado yung puso mo, sarado yung isip mo, sarado yung buong pag-isip mo. Kasi ayaw mo makalagpas si Lord sa puso mo. Hayaan mo lang na patuloy na magpayakap ka kay Lord kung nangihina ka man, kung nasa sitwasyon ka na napagod ka na. Hayaan mo lang na idulog mo kay Lord. Sa sandali na mananahimik tayo, mag-pray tayo kay Lord, dumulog tayo, kasi karapat-dapat lang mo, malalang mo tayo sa Kanya. Patuloy na sabihin natin kung ano yung meron sa Kanya. Habang nananalangin kayo, aawitin namin yung kapayapaan. Yung sa piling mo, may kapayapaan. Sa piling mo, Lord, may kapayapaan. Awitin natin yung chorus na sa piling. Aking At ngayon naman, kahit yung malayo instrument, hayaan mo lang na umawit ka kay Lord. Huwag mo problemahin kung ano man yung mamaya, kung ano man yung sitwasyon na darating. Umawit ka ng papuri, ng pasasalamat kay Lord. Awitin natin yung kapayapaan na walang instrument, walang nagdahal ng pares sa'yo para umawit ka. Kundi mawalagi sa piling nyo.
sa piling niyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling niyo, aking Ama. Wala nang mamalay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo. Kaya naisin ng puso ko sa piling niyo. Yes, Lord. Maraming salamat sa presensya mo, Panginoon. Salamat sa kapayapaan, sa kaligtasan na binibigay mo, Lord Jesus. Salamat, Panginoon. Alam namin na gusto ka namin umawit, gusto ka namin magpunan sa'yo, pero Lord Jesus, alam namin yung salita mo, Panginoon, magkikilos, Panginoon, sa amin, Panginoon, to correct yung Panginoon, hindi na sa pagpapala, Panginoon, kami natutuwa, nakikinig sa amin tenga. Lord Jesus, sayaan mo, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, makita mo kami, Panginoon. Lord Jesus, salamat, Panginoon, sa araw ito na binigyan mo kami ng kagalakan. Lord, alam namin yung presensya mo, Panginoon, kanina po kumikilos, Panginoon. Alam namin hanggang sa pagtatapos, Panginoon, yung presensya mo, Panginoon, ay hindi hihinta, Panginoon. Lord, Panginoon, patuloy ka namin, Panginoon, pinakasilatan, Panginoon, pinadakila at pinupulot sa pangalan ni Jesus. Sige po, para po sa salita ng Panginoon, na ngayon pong umaga ay ating pagbubulay-bulayan. Isang verse lang po ang aking dadalhin sa inyo, ngunit mamaya ay unti-unti ay ating pong tatagniin ang salita ng Panginoon. John chapter 20, verse 21. Akin pong babasahin sa inyo ang NIV version ng John 20, verse 21. Ganito po ang sinasabi. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." Tayo pong lahat ay manalangin. Ang maraming banal, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyo sa pagbuhos ng iyong banal na spiritu at ng presensya mo na kanina pa namin alam na nararanasan. At ang aming panalangin sa amin pong pakikinig at pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, we are praying, O Diyos, na lalo mo pang ibuhos ang iyong Santong Espiritu mula sa iyong lingkod hanggang sa bawat makikinig na ito. Lord, alam namin, kaming lahat ay hindi karapat-dapat, pero dahil sa biyaya mo, narito kami ngayon, itinuring mo kaming mga pinili, mga hinirang, mga anak mo, O Diyos, na iyong ibinuhod sa mundong ito. Kaya dalangin namin sa bawat salita mo na mahahayag, huwag nilang makita, Panginoon, ang kakulangan, Panginoon, ng iyong lingkod, kundi makita nila, Panginoon, ang kaluwalhatian ng iyong mukha. Hayaan mo, O Diyos, nantinig ko ang kanilang marinig. Ako, O Diyos, ay maging tuntungan lamang ng iyong mga paa, maging daluyan ng mga pagpapala, subalit, O Diyos, ang lahat ng mga bagay sa iyo nagmumula. Kaya, Lord, lahat ng pagpupuri, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagdakila, ibibigay lamang namin tanging sa iyo lamang, O Diyos. Salamat po sa pagpapala na aming tatanggapin sa pamagitan ng iyong salita. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo.
Ang message ko po ngayong umaga o mensahe ng Panginoon na dinadala sa atin ngayong umaga ay akin pong pamamagatang reach out to reach out. Tayo po ay inabot ng Panginoon para umabot. So, alam ko na itong John chapter 20 ay alam na ng marami sa atin. This is the story about ng pagpapakita ng ating Panginoon Kristo sa kanyang mga alagad matapos na siya ay muling mabuhay. So, una siya nipakita kay Mary Magdalene at pagkatapos niyan ay sa kanyang mga alagad. And before Jesus returned to heaven, He gave His disciple the Great Commission. So bago po umalis si Lord, meron po siyang tagubilin. Meron siyang iniutos sa kanyang mga alagad. At ang itong utos na ito ay pagpapakita na ang nais ng Panginoon na ang kanyang mga alagad ay maging representative ng kanyang mga salita upang malaman ng buong mundo ang patungkol sa mabuting balita. Kaya ang final message niya sa kanyang mga disciple, peace be with you. Ay sabi ng John 20 verse 21, peace be with you. Unang salitang binitawan ng Panginoong Hesukristo matapos na siya muling mabuhay sa kanyang mga alagad. Kasi alam niyo, kung babasahin yung John chapter 20, itong passage na ito, yung kanyang mga disciples ay nag-gather pero sarado pinto kasi natatakot sila na sila ay takipin ng mga Hudyo dahil sa kanilang pagtitipon. So, alam natin na yung takot, ayan ang nagdadala sa atin kung bakit yung kapayapaan nawawala sa atin. So, takot sila na sila ay hulihin at takipin. So, kung mababasa natin, sarado ang pinto, si Jesus pumasok. Okay? So, alam natin na ang unang bagay na dinala ng Diyos sa atin ay kapayapaan. Sabi nga, sa una pa lang, si Jesus sa tawagin na Prince of Peace. Hindi pa siya pinapanganak, ito na yung talagang dadalhin niya sa atin, kapayapaan. Kaya ito yung una niyang bati. At sa ngayon, ito ang sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So marami ho tayong mga takot sa mga panahon ito, pero sabi ni Lord, peace be with you. Kapayapaan kasi yung mga alagad ng time na to, takot na takot. Una, alam nila wala na silang Jesus. Wala na yung Panginoon na pinaglilingkuran nila. Pangalawa, alam nila na anytime pag nakitang nagagather sila, papatayin sila, dadakpin sila. So punong-puno ho ng takot. Pero sabi ni Lord, peace be with you. So yan po ay bati ng maraming tao sa loob ng ibang simbahan. Pero ito ho ay iniiwan sa ating Panginoong Hesukristo ngayong oras na ito. Kapayapaan. So, ano ho yung kasunod? So, after He gave ng greetings ng Panginoon, ang kapayapaan ay sumainyo o sumaatin. Sabi ni Lord, as the Father has sent me, I am sending you. Kung paanong isinugo ko ako ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. So, by this time, hindi na po ang mga alagad ang kausap ng Biblia sa oras na ito. Bagamat, during that time, mausap ni Jesus ang kanyang mga disciple, and because the Word of God ay naiwan sa atin, at alam natin ang salita ng Diyos ay buhay at hindi nagbabago. Sabi nga, langit at lupa, lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas kailanman. So, ibig sabihin, kung wala na ang mga disciples, the Bible is speaking sa iyo at sa akin ngayong umaga. Sabi ni Lord, as the Father has sent me, I am sending you. Ibinadala ng Ama ang kanyang anak to reach us out para tayong lahat ay abutin sapagkat alam natin wala po tayong kakayanan para makaabot sa Diyos sapagkat lahat tayo ay hindi karapat-dapat sa Panginoon. So, ang ginawa ng Diyos Ama, binigay ang kanyang anak para sa atin. Pero sabi ni Lord, I've done my part. Sabi ni Lord, natapos ko na yung kailangan kong gawin. Kaya, ipagpapatuloy naman natin ngayon ang kailangan natin gawin. So, yung ginawa ni Lord, tapos na, naparito siya para maging example sa atin kung ano ang kailangan natin gawin. So, ngayon, pagkakataon na natin para umabot sa iba. So, kung paano tayo inabot ni Lord, ang gusto ng Panginoon, ganoon din natin abutin ang iba. Sabi nga,
ang salita ng Panginoon, I am sending you. So, sino ang nagsisend sa'yo at sa akin? Walang iba, kundi si Jesus. Hindi ho kung sino man ang nagsusubo sa iyo o sa akin. Si Jesus mismo ang nagsasabi that I am sending you. Para ho tayong ginagawa ni Lord ng mga ambassador. Diba? Ano ho bang trabaho ng isang ambassador? Diba? Tayo po ay nagiging representative ni Jesucristo para sa mundo ito. Kung paanong si Jesus ay naging representative ng Ama sa atin, tayo naman ngayon ay magiging representative ni Jesus sa mundo ito. So, we have to reach out. Sabi ni Lord, I am sending you. Okay? Sabihin mo nga, God is sending me. Okay? Yan. So, kung alam mo may pinapagawa, ang sending po, ang send is verb. Okay? When we say verb, it is an action word. Yan lang po yung natandaan ko na nag-aaral ako. Diba? Ang pandiwa ay mga salitang kilos. Okay, so ibig sabihin, pag verb ang gamit, dapat gumagalaw. Dapat kumikilos. So, dapat ito yung ating gawin. Sabi ng Panginoon, I am sending you. So, isinusubo tayo ng Panginoon. So, in reaching out, what are the important things that we should bear? Ano ba kailangan nating dala? O, sige Lord, sinesend ko na ako. Payag na ako. Pupunta na ako. Pero ang tanong, ano ang kailangang bit-bit mo? Ano ang kailangang dala mo? Sa pagsunod mo sa Panginoong Jesucristo sa kanyang pinagagawa sa atin. 4 na bagay po, mahalagang bagay na dapat na meron tayo sa atin pong pagsunod sa pag-abot sa ibang tao. Number 1 is we need to bear or we should bear the same method. So, bakit the same? Ibig sabihin, sabi nga ni Lord, the Father has sent me, so I am sending you. So, ibig sabihin, kung paanong sinunod ni Jesus ang Ama, kailangan sundin natin the same. Pareho, kung paanong sumunod si Jesus, ganun din po tayo susunod sa iba. Okay? Ang method po ng Panginoon na gagamitin natin, sabi nga, kailangan ng Panginoon ay tao. God's method is people. Okay? Bakit hindi yung mga anghel ng langit ang pinadala ni Jesus para magsabi ng salvation, ng kaligtasan, ng pag-ibig ng Diyos? Kasi, alam niyo kung bakit kailangan tayo, bakit hindi yung mga anghel ang ibadala niya? Napakarami naman niya, sabi nga ng Biblia laksa-laksang anghel meron sa langit. Bakit hindi mga anghel? Siguro pag mga anghel, mas maniniwala ang tao pag nakakita sila ng angel. Kapag ako kasi, baka hindi nga ako pakinggan ng ate ko baka hindi ako pakinggan ng pinsan ko. Pero baka pag nakakita yan ng anghel, maniniwala yan. Pero no, kahit ho sa Biblia, remember si Felipe o si Philip nang siya ho ay naglalakbay, mayroong isang eunuch doon na nagbabasa ng Book of Isaiah. Kinasihan siya ng angel pero hindi yung angel si Felipe ang pinadala niya para magsabi ng mabuting balita. Kung tutusin, eto na yung anghel, mas kapanipaniwala. Sa totoo lang, di ba? Ano nga ba mas kapanipaniwala? Yung makita kanila o makakita sila ng anghel? Siyempre sa angel sila maniniwala, pero hindi yung anghel ang pinagtiwalaan ng Diyos. Hindi ang anghel ang paraan ng Diyos para makilala ng tao ang pag-ibig ng Diyos. You know what? Bakit hindi? Kasi ang anghel, hindi nila naranasan ang totoong pagliligtas ng Diyos. Hindi nila naranasan yung totoong biyaya ng Panginoon. Wala silang experience ng kahabagan ng Diyos kasi ever since nandun sila sa langit. Pero ikaw at ako, naranasan natin kung paano tayo nagkasala, paano tayo pinulot at binuo ng Panginoon. Kaya mas magiging kapanipaniwala tayo kasi na-experience natin personally ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi naranasan itong mga anghel na ito yung dinanas natin. That is why tayo ang pinaka-reliable na paraan ng Panginoon, na representative ng Panginoon para ipadama sa iba ang pag-ibig ng Diyos sa iba. Tayo ang may personal experience di ba? So dapat,
tayo ang maging paraan ng Diyos para yung pag-ibig na naranasan natin mula sa Lord, iparanas din natin sa iba. Sabi nga nila, hindi nakikita ng Diyos si Kristo. Pero dahil sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko, makikita ng tao kung sino si Kristo. Sabi nga, kaya nga ho tayo tinawag ng mga Kristiyano kasi tayo ho ay mga mumunting Kristo sa mundong ito. We are the representative of Christ. Tayo po ay ambassador ni Jesus. Diba? Alam niyo po ang trabaho ng isang ambassador. Ang isang ambassador ay ipadadala sa ibang bansa, hindi para sa ano pa man, kundi para i-represent ang bansa na kanyang dinadala. Doon sa bansang iyon, halimbawa pinadala siya ng Australia, hindi siya magiging Australian pagdating doon. Pilipino pa rin siya at ang kanyang iniisip ay ang kapakanan ng mga Pilipino at nandun siya bilang Pilipino. Ito po tayo ngayon. We are representative and ambassador of Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Now then, we are ambassadors for Christ. As though God were pleading through us, we implore you on Christ's behalf, be reconciled to God. So tayo po ay ambassador ni Kristo. Okay? Tayo po ay hindi na taga rito, tayo po ay taga langit. Okay? Nandito lang po tayo para i-represent natin at ipakilala si Kristo sa mundo ito. So dapat, kung nire-represent mo si Kristo, dapat kung ano si Kristo, dapat ganyan kayo. Sabi nga ni Lord ako ang puno, kayo ang mga sanga. So kung ano si Kristo, dapat ganun ka rin. Hindi na mo pwedeng ang puno ay ubas at ang sanga ay ampalaya. Hindi ka maniniwalang ang ampalaya galing sa ubas. Kamusta po tayo? Tayo nga ho ba ay naging representative ni Kristo sa mundo na kinabibilangan mo? Kung nasa eskwelahan ka, kamusta ka? Oo, alam ni Lord na hindi banal yung mga kasama mo. Pero kaya ka nandyan kasi representative ka nga ni Lord. Para yung walang kabanalan, magkaroon ng kabanalan. Para yung walang relasyon sa Diyos, magkaroon ng relasyon sa Diyos. Kamusta ang relasyon mo sa iyong mga kapitbahay? Sabi nga nila, kung meron kang dapat na mahalin, yung mga kapitbahay. Ang kapitbahay po hindi inaaway. Mahalin niyo po yung kapitbahay ninyo. Alam niyo kung bakit? Kasi kahit gaano karami kapatid mo in times ng emergency, kung nasa Mindanao yung kapatid mo at inaatake ka ng puso, hindi ka niya madadala sa ospital. Sino magdadala sa iyo? Siyempre yung malapit sa iyo. Kung nasusunugan ka na, kahit anong dami ng kamag-anak mo, kung malayo sila, hindi ka nila matutulungan. Sino tutulong sa iyo? Yung kapitbahay mo kasi siya yung malapit. Siya ang maghahanap ng tubig, o kung isusugod ka sa ospital, maghahanap ng bicycle, kung kailangan ka ipasan, papasanin ka niya. Kasi siya yung malapit. Eh ngayon, pag inaway mo yung kapitbahay mo, buti nga sa'yo. Baka habang nasusunugan ka, ibis na tubig ang ibuhos, gasolina ang ibubuhos. Bakit? Walang naging pakisama sa kapitbahay. Representative ka ni Kristo, so dapat yung mga kapitbahay natin, kahit masama ugali, makita sa iyo kung sino si Kristo. Always remember, I am a Christ ambassador. Ako ay representante ni Kristo. So, ang dinadala mo, hindi na sarili mo. Kaya nga sabi nga ng it is no longer I, but Christ who lives in me. Yung dating ikaw, yung dating ako, namatay na. Si Kristo na ang nabubuhay sa atin ngayon. That is why dapat yung buhay na ipinamumuhay mo ay si Kristo at para kay Kristo lamang. Kamusta po tayo sa ating mga kapitbahay? Kamusta tayo sa ating mga biyenan? Diba? Usually daw yung mga magbibiyenan, especially pag babae sa babae, laging nag-aaway. Diba? Hindi raw masaya ang buhay pag hindi nag-aaway ang magbiyenan. Kamusta ang relasyon natin sa ating mga in-laws, sa ating mga hipag sa mga bayan?
Kamusta po? Nakikita ba nila sa atin si Kristo? Okay? Huwag na ho natin tignan yung mali ng isa't isa. Wala naman kung taong hindi nagkakamali. Lahat ho tayo, may kanya-kanyang, alam niyo yun, may kanya-kanyang tobak sa buhay. May kanya-kanya po tayong toyo sa buhay. Totoo ho yan. Hindi, kahit Kristiyano ka, hindi ka perfect. Mag-fail ka, sasablay ka sa ayaw at sa gusto mo. Kasi pag naging perfect ka, pupunta ka na agad sa langit. Okay? So, may sablay. Pero pag tinignan natin ang sablay ng isa't isa, hindi, wala hong mangyayari sa relasyon natin. Diba? Kasi, hindi lang naman ako may sablay, ikaw meron din. So, kung magtitinginan tayo ng mga sablay natin, walang mangyayari sa buhay natin. Lagi nating alalahanin na dapat lahat ng ginagawa ko ay dala ko yung pangalan ni Kristo. Diba? Sabi nga nila, ng mga matatanda, hindi baling mahirap ka basta yung pangalan mo malinis lang. Tao yun. Isang tatay na kung bakit yung iba nagpupumilit na magkaroon ng achievements. Kasi para makita nila na yung lahi namin. Atapang-atao. Kasi yung lahi namin matatalino. Diba? Kaya pagka meron kang kaapelyido na, alam niyo yung medyo maraming achievements, maraming accomplishment. Kahit hindi mo ka mag-anak, gusto mo i-claim, uy, kamag-anak ko yan. Diba? Kasi pareho kami na apelyido, ay hindi kayo magkakilala. Gusto mo dumikit? Diba? Oh. Sino ba kapitan dito ngayon? Uy, kamag-anak ko yan. Kahit hindi sila magkamag-anak. Hindi kamag-anak ko na rin kasi pareho kami apelyido. Bakit? Gusto mo dumikit? Alam niyo, ang dala natin higit sa lahat ng mga pangalan according sa Pilipos. Mataas na pangalan higit sa langit at higit sa lupa. Kapatid, pangalan ni Kristo ang dinadala mo. Sana wag tayong maging kahihiyan ng pangalan ni Kristo. Kasi dalawang bagay lang yan eh. Pag narinig ang pangalan mo, it's either matuwa sila sa iyo o matakot sila sa iyo. Kamusta tayo, mga Kristiyano? We are Christ ambassador. Ang paraan ng Diyos para katagpuin ang lahat ng tao ay hindi ang mga anghel sa langit. Ang method na gagamitin ng Diyos ay ikaw at ako. Pangalawang bagay po, na kailangan na meron tayo sa pag-abot sa iba. Sabi nga ng Panginoon, as the Father has sent me. Yun yung paraan kung paano sinenda ko ng Father God, ganoon din sinesend ko kayo. So the same method. Ang gusto rin ng Panginoon ay magkaroon tayo ng the same motivation. Okay? Dapat yung motivation po, ito yung nagdadala sa atin para gawin ng isang bagay. What motives people to do things or not to do them? Okay? Ano ba ang nag-motivate sa'yo bakit gusto mong gawin ng isang bagay? Ano ba nag-motivate sa'yo bakit sa kabila ng hirap na meron ang pag-aaral ngayon, nagsisikap ka pa rin mag-aral? Anong nag-motivate sa'yo? Diba? Ang motivation po kasi, motivation is the driving force, the incentive behind our actions. Okay? Bakit mo gagawin ang isang bagay? Ano ang dahilan bakit mo ginagawa ang isang bagay? So sana, ginagawa natin ang lahat ng mga bagay, hindi tayo ma-motivate lang ng desire na, ay kasi mayroong reward. Eh kasi pagpapalain ako ni Lord kapag ginawa ko to, although hindi natin maaalis kay Lord yan, si Lord talaga marunong magpala. Pero pag ginawa mo yan na walang ganong motivation, walang ganong desire, kasi si Lord, humingi ka't hindi, pag gusto kanyang pagpalain, pagpapalain ka ng Lord. Kasi nature ng Panginoon ang magpala. Mayaman sa biyaya ang ating Panginoon. So ano yung reason bakit ginagawa mo ang mga bagay-bagay? Ginagawa mo ba ang isang bagay kasi para masabi nila na na magaling ka? Although hindi natin maalis ang tao minsan, na-appreciate niya yung ginagawa mong mabuti. Pero always remember na gumagawa ka hindi para ma-appreciate ng tao, kundi gumagawa ka para sa Panginoon.
So dapat ang mag-motivate sa atin, bakit natin gagawin ang isang bagay? Bakit natin aabotin ang isang tao? Ay yung the same motivation. Ano yung motivation ni Lord? Bakit tayo inabot? Kung tutuusin, wala namang reason si Lord bakit para tayo abutin eh. Hindi naman niya kailangan ng tao. Why? Sapagkat ang Diyos ay Diyos na bago pa nalalang ang langit at ang lupa. Ang Diyos ay Diyos na kahit na noong wala pa ako, wala pa ikaw, Diyos na siya. At walang mawawala sa Diyos kahit mawala ka. Wala. Kung tutuusin, wala namang mag-motivate kay Lord para gawin ang mga bagay na ginawa niya. Bakit niya kailangan magsakripisyo? Bakit niya tayo kailangan abutin? Hindi naman tayo kawalan sa Diyos. Aminin natin hindi ho tayo kawalan sa Diyos. Kaya kung sabihin natin na ayaw mong maglingkod, hindi problema kay Lord yun. Kaya ng Diyos na pumili at tumawag ng iba na mas magaling pa sa iyo. So dapat magpasalamat tayo na binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon to serve Him. Kahit ako, kung hindi ako tumugon si Lord, walang pakialam si Lord, wala namang mawawala sa Kanya. Pwedeng tumawag ang Diyos ng mas mahusay, mas matalino, mas magaling, mas maganda kaysa sa akin. Hindi problema kay Lord kung hindi ka sumunod. Kaya ng Diyos. Kaya nga sabi Lord, kahit bato, pwede niyong pagsalitain para magpuhid sa Kanya. Remember the Old Testament, kahit yung asno, pinagsalitaan niya. Walang imposible kay Lord. So kung hindi ako susunod, walang problema sa Diyos. Walang kawalan sa Diyos. Eh sabi ko nga, kung hindi kayo maglilingkod kay Lord, hindi mo isip mo problema sa akin. Kasi hindi ko rin problema yon. Hindi rin problema ng Diyos. Sino bang problema doon? Ikaw. Kasi hindi ka sumunod kay Lord. Okay? Hindi mo yan pangongonsensya. Yan ay pagpapakita lang ng katotohanan. Yung realidad. Okay? So minsan kung nagagalit kayo sa salita ko, eh okay lang. Kesa naman sa hindi niyo malaman ang totoo at ang dapat nyo gawin. Kasi ayoko naman na tatandaan natin, hanggang ngayon binibaby ko pa rin kayo. Hanggang ngayon tinatapi ko pa rin para matulog. Hindi na ho dapat. Hindi na ho tapik ang kailangan yung bato. Ha? Huwag ko kayong ma-open minsan sa sinasabi ko. Minsan, I have to be proud kasi kailangan yung malaman ng totoo. Para sa akin, hanggat alam kong hindi naman labas sa kalooban ng Diyos ang sinasabi ko, hindi ako problema sa tao. Kasi lahat ng salitang bibitawan ko, pananagutan ko sa Diyos. Pag hindi ko rin kasi sinabi, pananagutan ko rin sa Diyos. Ngayon, kung kayo'y magalit at magtampo, sa Diyos kayo magalit. Kung pinipersonal ko kayo sa tingin ninyo, sabihin niyo sa akin sa tingin niyo na may personal ako. Okay? Sinasabi ko to kasi sinasabi ng Panginoon, dapat yung ginagawa natin may motivation. Sabi ko nga, si Lord, kung tutuusin, wala siyang ibang motivation, isa lang. Pag-ibig ng Diyos ang nag-motivate sa atin kung bakit niya tayo inabot. No more, no less. Bakit? May mapapalaba ang Diyos sa atin. Wala. May mahihitaba ang Diyos sa atin sa ginawa niya. Wala. Pero lahat ng yan ginawa niya kasi mahal niya tayong lahat. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. So kung meron mang motivation na magtutulak sa iyo bakit mo kailangang abutin ang mga taong ito upang sila ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Hindi mo problema kahit saan simbahan mo siya dalhin. Hindi ko kayo ina-encourage na isama niyo lahat sila sa kaibituhan na Assembly of God. Ang kaligtasan wala po sa simbahan na kay Kristo. Kahit sa ang denomination mo dahil walang problema, basta ang mahalaga, makapasok tayo lahat sa kaharian ng Diyos. Na pagdating doon sa finals, magkita-kita tayo sa piling ng Panginoon. Ang simbahan po ay temporary shelter lang ng ating mga lumang katawan. Pero in the end, lahat tayo ang mahalaga. Marami ko kasing tao nasa loob ng simbahan pero wala sa kaharian ng Diyos. Sana, ang dalangin ko na ang lahat na naririto ngayong umaga, hindi lang sa simbahan nakapasok, kundi hanggang sa kaharian ng Diyos at sa puso ng Diyos nakapasok. Motivation. Abutin mo siya kasi dahil sa pag-ibig ng Diyos na naranasan mo, kaya yung pag-ibig ng Diyos, ipaparanas mo sa iba. No matter what the cost, ano man ang maging halaga, ano man ang maging kapalit ng gagawin mo, kahit magmukha kang tanga, walang problema. Diba?
Kahit magsakripisyo ka, walang problema. Magdaan ka ng kaunting oras, walang problema. Ang mahalaga, maabot mo ang taong ito kasi maliwanag, hindi na ho natin pagagandahin ng salita. Maliwanag na sinabi ng Biblia, ang sino mang hindi tumanggap kay Kristo. John chapter 3, tapos na tayo 17, 18 po tayo. Hindi niyo mo hanapin, wala yan dyan. Naisip ko. Okay. John chapter 18, yumayaman na tayo, 18 na tayo. Sabi ng verse 18, ang sino mang sumampalataya sa anak, may buhay na walang hanggan. Pero ang sino mang hindi sumampalataya sa anak, hinatulan. So ngayon pa lang, kung hindi mo kakilalanin si Kristo, hindi mo na kailangang hintayin mamatay ka muna bago mo malaman kung pupunta ka sa impyerno o sa langit. Ang desisyon ay ginagawa ngayon. So maliwanag ng sinabi ng Biblia na kapag hindi ka kumilala kay Kristo, ngayon pa lang, hinatulan ka na. Anong hatol? Ha? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatay. Ano yung pamatayan na yan? Hindi ho yan physical death. Iyan ay eternal separation from God. Iyan ang kahahantungan ng mga taong itinuturing mong mahal na mahal mo. Ang anak mong ayaw mong ipakagat sa lamok pero kakainin ng uot at ng apoy sa impyerno dahil hindi kumilala kay Kristo. Huwag po natin pagandahin ng salita para lang i-comfort ko kayo. No. May katotohanan, may destiny ang tao, may destination ng tao. Langit at ang impyerno. So kung hindi ang tao kikilala kay Kristo, alam na this. Sino may sabi? Hindi ho ako. Ang impyerno po ay hindi panakot sa tao. Pero iyan ho ang katotohanan na kailangan dapat natin alam. So, ito yung mag-motivate sa'yo. Itong kapitbahay kong to, pag hindi ito nakarinig ng salita ng Panginoon, pag hindi nito kinilala si Kristo ngayon pala, alam mo na kung saan siya pupunta. Kaya minsan, pag namatay ang tao, magtatanong pa, minsan mag-chat pa sa akin, Pastora, ano ho ba sa palagay mo? Nasaan ho kaya yung kaluluwa ng ganito at ganyan? Kasi, ano ba sabi ng Bible? Ang sabi ng Bible, ang sumampalataya kay Kristo, may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumampalataya, hinatulan na, so, wala na. Kaya ho nga na tayo, hindi na natin pinagpipray yung patay kasi wala na tayong magagawa para sa Kanya. Ang desisyon po para sa buhay afterlife ay ngayon. Diba, sabi nga nila, diba? Pag nag-exam daw ang estudyante, kailan siya dapat mag-pray? Bago ba mag-exam o pagkatapos mag-exam? Bago mag-exam, manalangin ka na. Diba? Hindi yung tapos na yung exam, saan ka mag-pray? Ano gagawin mo dun? Tapos na eh. Ganon din po sa buhay ng tao. Ang pagkilala kay Kristo, hindi pagkatapos ng buhay. Wala nang magagawa kahit na pinakamayaman tao ka at manalangin ng manalangin yung buong bayan para sa'yo. Wala na silang magagawa para sa'yo. Remember, anong sabi sa Biblia? Ang pahayag ng Panginoon Kristo, yung lalaking mayaman na namatay, hindi nakarating sa langit. Hindi dahil sa mayaman siya ho. Ang reason siya, hindi niya kinilala ang Diyos nung siya nabubuhay. Baka sabihin niyo, pag mayaman, hindi pupunta sa langit. Hindi po. Maraming kaibigan si Jesus na mayaman nung nabubuhay pa siya. Okay? Ano sinasabi ko? Motivation. Okay? Ano mag-motivate sa iyo ngayon? Bakit kailangan mong i-reach out? Yung mga tao sa paligid mo, walang iba kundi pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos na naranasan mo, yung pag-ibig ng Diyos na naranasan mo ngayon, ipaparanas mo sa iba. Kung paano ka kinalingan ng Diyos, ganun mo kakalingain ng iba. Kaya alam niyo yung pagpapasalamat mo sa Diyos, ang magiging bunga niyan, pag-abot ng kaluluwa. Wala na hong ibang pinakamahalagang offer sa Panginoon kundi kaluluwa. Sapagkat ang reason bakit si Kristo naparito, para ang kaluluwang mapapahamak, magkaroon ng buhay na walang hanggan. So we need to burn the same motivation. Ang motivation
ni Jesus na nagsugo sa kanya pag-ibig. That is why ang motivation mo at motivation ko, pag-ibig din. Kasi si Jesus naman ang nagsusugo sa atin. Pangatlong bagay, important things that we should work in reaching out is we need to have the same means. Okay, ano yung ibig sabihin yan? When we say means, ito po ay mga resources. Okay, syempre, kapag aabot ka ng isang taong wala pang pagkakilala sa Panginoon, kailangan may resources ka. Okay. So, ang resources na ito ay hindi, makaisipin nyo, pera lang. Hindi lang mo pera. Kasi hindi mo naman kailangan mamasahe kung kapitbahay mo lang naman yung aabutin mo. Anong mahalagang dala mo? Ang mahalaga na dapat mong dala, walang iba syempre, kundi ang salita ng Diyos. Saan mo huhugutin yung sasabihin mo? Diba? Bakit yung iba hindi nakakaranas ng kaligtasan? Eh kasi kung ano-anong salita ang dala. Kung ano-ano ang nalalamang sabihin. Diba? Ang sabi ni ganito, ang sabi ni ganyan, eh sabi raw ni ganito. No, magkaroon ka ng assurance. Ano ang sabi ng Biblia? Iyan ang dalhin mo sa Kanya. Ano ang sinasabi ng Diyos? Yan ang dalhin mo sa Kanya. Most of us kasi kung bakit takot umabot sa iba, it's just because wala siyang means, wala siyang resources, walang naimbak na salita ng Diyos sa puso, sa buhay, sa isip. And most of us, pag nakinig ng salita ng Diyos ngayong umaga, tanungin mo pag uwi, o kamusta preaching pastora? Ang ganda. Ano nga? Nakaka-bless talaga. Bless na bless ako sa message kaninang umaga. Ano nga? Ano na nga ba yun? Tanungin mo na lang si pastora kung ano yung sinabi niya kanina. Basta na-bless ako. Hindi nakip sa puso, hindi nakip sa isip. Kaya pag humarap na, imbis na mag-share yan, magchichikahan na lang sila. Hoy, alam mo ba kung Mari, si Maring ganito? Ayan na. Ang means mo, ang resources na dapat dala natin, salita ni Lord. Bakit ba si Jesus, napakaraming taong sumunod sa Kanya? Thousands. Kasi ang dala niya, salita ng Diyos. Ang tinuturo niya, sabi nga niya, wala akong sinasabing buhat sa akin. Lahat ng sinasabi ko, buhat sa Diyos. So dapat lahat ng sasabihin mo, kung ano lang yung pinasasabi ni Lord. Kung magaling ka magkwento ng buhay ng may buhay, ay mas magiging magaling ka pag kikwento mo na yung naranasan mo kay Lord. At kung yung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Huwag naman yung puro ako. Ano mo ba, Mari, ako ganito ako dati eh. Okay, walang problema, testimony yung ikaw dati. Pero baka naman in the long run, nang natapos ang kwentuhan niyo, ang galing mo pala, sister. Nagbago ka na pala talaga. Hindi na nakilala si Kristo. Bakit? Si Sister Nabida. Eh kasi ako kasi dati ganito ako eh. Dati ganyan ako, nagbibingo ko dati, ngayon hindi na. Talaga, sister, oo. Sa loto na lang para hindi nila kita. Diba? Hindi sarili mo, bubuhatin mo. So, dapat sa testimony mo, ang naitataas si Kristo. Kasi pag baka natapos yung kwentuhan mo, naikwento ng kapitbahay mo, doon sa kapatid niya, ano mo, si sister na ganyan, ang galing pala. Nagbago na pala siya. Hindi na pumasok doon sa kwento na, ay, si Kristo pala nagbabago ng buhay. Si Kristo pala ganito. Hindi na eh. Bakit? Eh kasi sarili na yung bida. Si Jesus, siya sa sarili niya, ang dala niya salita ng Diyos. Bata pa lang siya talagang ano eh. Alam niyo may account si Jesus, hindi kompleto yung details ng buhay ni Jesus. Nakalagay lang doon ay mula nang ipanganak siya, nang hanapin siya para papatayin. So after noon, lumabas ang kwento ay 12 years old na siya. Eh na, natatandaan niyo ba yun? Siyempre hindi, no? Yan. Nung 12 years old na siya, hinanap siya ng kanyang nanay kasi karamihan ng tao ng pagkakataon yun. Nawawala siya. Ilang araw siyang hinahanap. Diba? Nagpa-KMJS siya para makita si Jesus. Diba? Wala bang KMJS na. Makalipas ang ilang araw, saan niya ho nakita si Jesus? Nasa loob ho siya ng templo. Ano ginagawa niya? Hindi ho siya naglalaro. Hindi siya naglalaro ng ML nang matagpuan siya ng nanay niya. Nang matagpuan siya, nakikipagtalo o nakikipagtalastasan sa mga guro.
ng templo. Yung teachers ng temple, tinuturuan ni Jesus at the age of 12. Eh, syempre, Jesus yun eh. Pero always remember, human siya ng time na yun. Pero ano, kasi meron siyang dala. Ano dala niya? Hindi sarili niya. Sabi ni Jesus, ang dinadala ko, hindi sarili ko. Ang sinasabi ko, hindi galing sa akin, kundi galing sa Diyos. Si Jesus na yun. Sinabi niya, hindi kanya yung dala niya. So tayo, pag tayo ay aabot ng iba para abutin, tayo kasi magiging kamay ni Kristo sa kanila. So ang means, ang gagamitin po natin ay Word of God. Huwag po puro mga patama sa Facebook, mga hugot sa Facebook, mga minsan dyan tayo magagaling, yun yung mga ginagamit natin. Ang lawak ng salita ng Diyos na pwedeng gamitin, bakit kung ano-ano mga ginagamit. Minsan natatapalan na natin ang salita ng Panginoon. So, ang gamitin natin kung ano yung ginamit ni Lord, bakit siya naging effective na taga-abot ng mundong ito. Ginamit niya ay ang salita ng ating Panginoon. Pang-apat po at panghuli para po magawa kayo. Kasi pag panghuli na umi-smile kayo lahat. Okay? What are the important things that we should wear? We should wear in reaching out. Sabi nga ni Lord, as the Father has sent me, I am sending you. So we use the same methods, the same motivation, the same means, and last but not the least is we need to have the same message. So dapat yung mensaheng dala mo ay kung ano yung mensaheng dinala ni Kristo. Bakit tayo naligtas? Kasi ang mensaheng dala ni Kristo, mensahe ng pag-asa. Okay? The gospel is the message of good news. It's the message of hope to all people. Lalo na po sa panahong ito, ang mga tao wala ng pag-asa. Mga panahong ito, ang tao ay nagugulubihanan, hindi po alam kung ano ang mangyayari. Ito na po yung pagkakataon natin. Ito po yung opportunity natin para po sila ay katagpuin. Bakit? Maraming tao po ngayon ay walang hanap buhay. Maraming mga tao po ngayon ay walang kahit na ano. Pero kapag pinadala natin sa kanila ang mensahe ng pag-asa ng Panginoon, okay, huwag naman po kayo magbigay ng sige, pag sumama ka sa church namin, bukas na bukas, may trabaho ka na. Huwag mo naman tayo magbigay ng maling pag-asa. Ang ibig lang sabihin, pag-asa, nasa kahit sa kabila. Alam niyo kasi ang tao, pag may pag-asa, kahit anong hirap ng buhay sa mundo, alam niyo yung lumalakas kasi alam niya meron siyang inaasahan. Diba? Pagka wala na kasi pag-asa, wala na yun eh. Alam mo, wala siyang trabaho, wala siyang pag-asa, wala na siyang gagawin. Alam niyo naman, wala na siyang pag-asa, uupo na lang siya, maghihintay na lang siya kung ano mangyayari sa kanya. Pero pag alam niyang may pag-asa, nabubuhayan ng loob. At iyan po ang mensaheng dapat nating dalhin sa tao. Ito ay mensahe ng pag-asa. So always remember, noong si Jesus ay ipanganak, sa Luke chapter 2 verse 10, ang mga angel ay nagpakita sa mga shepherd at ito po ang balita na kanilang dala. Sabi nila, "Do not be afraid. I bring good news of great joy that will be for all the people." Good news ang dala. So dapat pag ikaw ay umabot ng ibang tao, ang dala mo dapat good news. Wala na po tayong maririnig na good news sa balita ngayon. Okay? Huwag po yung pupunta kayo sa kapitbahay nyo at ang ikukwento mo ba, alam mo mamari? Yung pinsan ko, parang ikaw, nasakitan siya. Nagpa-check up na, may cancer na ngayon eh. Laking balita na, no? Good news. So, kaya dapat pagka ikaw ang nakita ng mga tao, nagkakaroon sila ng pag-asa. Bakit? Kasi yung dala mo ay balita ng pag-asa. So, ang balitang dala ni Kristo, pag-asa. Okay? Nandito ho tayo bilang representative ni Kristo upang yung mga taong walang pag-asa magkaroon ng pag-asa sa buhay. Upang yung mga taong walang kapayapaan magkaroon ng kapayapaan sa buhay.
upang yung mga taong walang pagkakilala sa Diyos magkaroon ng pagkakilala sa Diyos. Upang yung mga taong mali ang pagkakilala sa Diyos, maitama. Kasi maraming tao, sabihin nila, kilala ko ang Diyos. Sino ba tao ang hindi nakakakilala sa Diyos? Kahit nga makasalanan, kilala ang Diyos. Diba? Nakapanood nga po ako ng testimony sa sa 700 Club. Hold up, bago daw sila mag-hold up. Nagpipray muna sila, napagtagumpayin sila sa hold up, diba? Minsan naman daw, nagtatagumpay naman sila, nakaka-hold up talaga sila. Diba? Kasi mali. Diba? Walang taong hindi kilala ang Diyos. Pero ang tanong, lahat ba ng tao ay mayroong totoong relasyon sa Diyos? Iba yung kilala. Iba yung may relasyon ka sa Diyos. O baka maaaring marami sa inyo, kilala ako, pero pag may deeper relationship ka, alam mo, kailan ba yung birthday ko? Malapit na. Papaundaw pa rin. Alam mo, diba? Dahil close ka sa akin, alam mo kung sa birthday ko, ilang taon na ba ako? O, alam nyo ba? Hindi, kasi hindi pa deeper. Pero kilala nyo ako, di ba? Kahit saan nyo ako makita, ngingitian nyo ako, syempre, pag hindi nyo ako ngingitian. Ingiti kayo, babatiin nyo ako. Ganun din, di ba? Di ba yung iba pag tumagaan sa simbahan, gumaganyan. Bumabati kay Lord. Di ba? Kahit nasa jeep yun. Kahit ano gagawin yun, babati sila kay Lord. Pero ang tanong, meron bang deeper relationship kayo? Iyan yung kailangan mong dalhin mensahe. Alam ko, kapatid, kilala mo si Lord. Ako kasi kilala ko rin si Lord. Pero alam mo ba, pwede pa natin mas makilala si Lord ng mas malalim ka. Mas deeper pa sa alam natin. Baga merong mga pananampalataya hindi naniniwala sa relationship kay Lord. Pero yun ang number 1 na inilagay ng Diyos sa tao. Relationship. Intimate relationship. Balita ng pag-asa yan. Ay, ganun pala. Akala ko, kilala ko na ang Diyos, hindi pa pala. So, sino magsasabi nun sa Kanya? Hindi po ang mga anghel. Hindi pwedeng si Lord ang bumaba, kasi pag bumaba si Lord, second coming ngayon. Wala nang preaching na mangyayari nun. So, kailan mo sasabihin yan? So, ang mensaheng dala, mensahe po ng pag-asa. Ano pa? Mensahe po, Jesus came with a message of deliverance. When we say deliverance, pagpapalaya. Marami hong tao ay bilanggo. Okay? Sabi ng Bible sa Luke chapter 4 verse 18. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Ito yung purpose, okay? He has sent me to heal the broken-hearted. Kamusta po? Sino ba mga broken-hearted ngayon? Sabi ni Lord, andito ako para i-heal ang lahat ng broken-hearted. So yung broken-hearted, hindi lang naman po sa relationship yan. Diba? Maraming mga sitwasyon sa buhay ang nakakadurog ng puso. Yan. And to proclaim liberty to captives. Yan. Proclaim liberty, kalayaan sa lahat ng mga bilanggo. Napakarami pong tao ngayon po ay bilanggo. Hindi man po ng literal na rehas, pero marami po sa atin, bilanggo ng kanyang nakaraan, hindi na siya makaalis po. Bilanggo ng bisyo, ng kasalanan, ng pamahiin. Alam yung mga tao kaya ayaw magtiwala sa Panginoon. Kasi bilanggo siya ng kanyang relihiyon. Eh dito na ako nabuhay, dito na rin ako mamamatay. Nabilanggo. Diba? So, napakarami mong tao ay bilanggo. So, si Jesus, sabi niya, nandito ako para palayain lahat na nakabilanggo. So, nandito po tayo ngayon, sinesend tayo ni Lord para yung mga taong dating nakabilanggo, mapalaya. Always remember, lahat po tayo dati bilanggo ng kasalanan. Bakit tayo nakalaya? Tinubos tayo ng dugo ni Kristo. And this time, pagkakataon natin para yung ibang dating nakabilanggo na katulad natin, mapalaya. Hindi ikaw ang magpapalaya, hindi rin ako, kundi si Kristo. Diba? Sabi yan, and recovery of sight of the blind to set at liberty those who are
oppressed. That is the purpose of God. Iyan ang kanyang ginawa. So dapat, sabi ng Panginoon, as the Father has sent me, I am sending you. Inuulit ko, ang word na sent po ay birth. Parang go. Verb din po yan. Action word din po yan. So, sabi ni Lord, as the Father has sent me, I am sending you. Kapatid, ikaw at ako, inabot ni Lord. Pero hindi natapos ang kwento sa pag-abot ng Diyos sa iyo. May pinagagawa ang Diyos sa iyo at sa akin. Nakikita niyo ba ang community natin ngayon? Napakarami na pong tao. Ang original home nakatira dito ay ito ng community ng Tono kay Lituhan. Nang nakarating ho ako rito 5 years ago, wala pang subdivision. Mula doon sa bilog, ang makikita mo lang ay puno ng mangga. Pag nakasakay ka ng tricycle, yung mga mangga ay pwede mo lang hilahin sa dami. Diba? Mas marami pa nga ho minsan ng camping dito kaysa sa tao. Yan. Actually, ang original member daw dito ni Pastor Boy ay mga camping. Nagpiprik siya yung camping ng amen. Yan. Pero look, tingnan niyo po ang sitwasyon natin ngayon. Hindi na po natin kailangan pang pumunta ng Afghanistan para umabot ng kaluluwa. Alam niyo nangyayari? Ang kaluluwa na po ang lumalapit sa atin kasi ganun ang ginagawa ng Diyos para sa atin. Ipinakikita ng Diyos sa atin ang mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya sabi ng Panginoon, hinog na ang anihin. Kailangan na natin mag-ano. As the Lord of the harvest. Nasa harvest field po tayo. Hindi na po natin kailangan lumayo. Eto na po tayo. Okay lang yung pastoran. Hindi mo kasya sa church natin. Hindi masisikipan sila. Sige, okay na tayo dito. No? Kaya ng Diyos nang gumawa ng mas malaking church para dito. Alam niyo, baka kaya ayaw pang ibigyan. Kasi wala namang ilalagay. Hindi ba? Marami sa inyo bakit ayaw bumili ng rep? Wala nang ilalagay sa rep. Bakit tayo bumili? Gusto niyo ba ng malaking church? At ang napakagandang church. Sabi ni Lord, kailangan ko munang makita na may ilalagay ako sa church. Kasi baka pag binigyan ko ng malaking church, tapos wala namang ilalagay sa loob, sayang ang church. Nagsisimula na po si Lord. Gumagawa na ang Diyos ng paraan para sa iyo at para sa akin. Hindi naman tayo gagawa mag-isip, kasama natin yung Diyos. Pangako yan ng Panginoon. Ang gagawin lang natin, makikita-operate lang tayo kay Lord. Hindi tayo yung gagawa, ang Diyos ang gagawa kasi wala tayong gagawa. We are just a method of God. Paraan lang tayo ng Panginoon. In conclusion po, God reaches out so that we reach out others. If we do not grab the opportunity to reach people, the world will reach them so easily. So kung hindi mo natin igagrab ang opportunity na abutin ang tao, ang mundo, napakadali para sa kanila na abutin. Kapag hindi ho natin kinuha ang tao papunta sa Diyos, ang kaaway na kaabang na. At mas mabilis ho ang influensya ng kaaway sa totoo lang. So kung hindi mo natin igagrab ang opportunity, yung pagkakataon na maagaw itong mga ito, let us take the world away from the hand of the enemy and their destiny. Sino ang gagamitin ng Diyos para ang tao mawala sa sumpa ng kamatayan? Sa hatol ng pagkawalay sa Panginoon, ikaw at ako. Agawin natin sila. If we do not do this today, tomorrow will be too late. Hindi po natin alam ang buhay. Baka magsisi ka na lang na sana pala nasharean ko siya. Kausap mo ngayon, bukas hindi mo alam kung kausap mo pa rin siya. Malakas ngayon, bukas hindi mo alam kung malakas pa rin siya. Buhay siya ngayon, bukas hindi mo masasabi kung buhay pa rin ba siya. Tapos, hindi mo nag-grab yung opportunity, baka huli na kung bukas mo pa siya gagawin. Tayo pong lahat ay manalangin.
Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Una dahil hinanap mo kami at kami ay iyong nasumpungan. Lord, wala po kami maipagmamalaki sa iyo kung bakit po kami ay nasa magandang kalagayan spiritually ngayon dahil sa iyo at hindi dahil sa anupaman. Lord, ang tangi lang po namin nagawa ay ang maniwala at sumampalataya sa iyo. Pinaranas mo sa amin ang pag-ibig, pagpapala at kasaganaan ng buhay. Lord, nadalangin namin yung utos na iniwan mo sa amin. You are sending us, O God. Pero marami sa amin, Panginoon, hindi naman po, Panginoon, talaga gumagawa. Hindi talaga kumikilos. Naging komportable lang kami sa loob ng church. Okay na po kami. We are attending the church every Sunday morning. Contento na po kami na we experience you, your presence, your Holy Spirit. Pero Lord, yung pinagagawa mo, yung inuutos mo, parang ayaw namin gawin. Alam namin, hindi naman namin kailangan maging magaling. Alam namin, hindi naman kami lahat ay ginawa mong pastor, hindi kami lahat ginawa mong teacher. Pero lahat kami pinaranas mo ng pag-ibig mo. Kaya lahat kami mayroong kakayanan para sabihin sa iba how much you love us. Kung paano mo kami nilingap. Lord, patawarin mo kami dahil napakaraming opportunities ang pinalampas namin. Hindi namin nag-grab yung opportunity na minsan nagsisisi nga kami kasi sana pala ginawa ko na. Pero Lord, alam ko, ikaw ay Diyos ng mga bagong pagkakataon. You are always giving us not just a second, but many chances. Tulungan mo po kami, Lord, kung paano mo kami inabot, ganoon din namin abutin ng iba. Tulungan mo kami, O Diyos, kung paano mo kami kinatagpo, katagpuin din namin ang iba. Huwag namin panghinayangan anumang material na bagay na pwede namin i-share. Huwag namin panghinayangan yung oras na pwede namin i-spend, Panginoon, para makapag-minister. Kahit sa bata, Lord, pwede kami mag-minister. Kasi ang mga bata, meron din kaluluwa na kailangan ng kaligtasan. Minsan, yung mga bata, hindi na rin namin pinapansin, pero sa iyo, napakalapit na mga bata. Tulungan mo kami na gawin ito hindi sa anumang bagay, kundi dahil mahal ka namin at mahal namin ang kaluluwang minamahal mo ng lubos, Panginoon. Lord, help us. Ang kabataan, tulungan mong umabot ang kapwa-kabataan. Na kaysa nauubos ang oras ng maraming kabataan sa gadget, sa bisyo, sa barkada, Lord, tulungan mo kami na ang mga kabataan sa lugar namin maabot namin. Dalhin namin sa kaharian mo kaysa sa mapunta sila sa unang kwentang bagay, Panginoon, para hindi masayang kanilang buhay, ang bukas at ang kanilang kinabukasan. Lord, tulungan mo po ang aming mga kabataan na maging ambassador sa kapwa nila kabataan. Ang mga nanay maging ambassador sa kapwa nila mga nanay. Ang mga tatay ay ganun din, ang mga lolo, lola, ano man ang kalagayan na namin, Panginoon, panindigan namin ang pagiging ambassador ni Kristo. Lord, patawad. Kasi yung utos mo, hindi namin ginagawa. Ito man ay unintentional o sadyang ayaw namin gawin for many reasons. Hesitant kami kasi kulang kami ng kaalaman, pero Lord, alam namin sapat ang banal na Espiritu mo, kailangan lang magpagamit kami sa iyo. Hindi namin kailangang i-memorize sa kabuuan ng Biblia bago kami mag-share. Yung malaman lang ng tao, ang pag-ibig mo sa tao, enough na yun kasi ikaw naman ang pupuno ng pagkukulang namin. Alisin mo yung takot sa amin, Panginoon. Kahit sa simpleng paraan, help us, O Lord. Alam namin, hindi naman namin kailangan na maging vocal palagi. Pero yung buhay namin, tulungan mong maging patotoo. Kasi napakalaking bagay kung may testimony kami sa mga tao na nakakakita sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos. Lord, salamat po in reaching us out. And we are praying this morning, help us to reach out others, O God. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita itong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago po ako mag-benediction, ibabalik ko po muna sa ating MC, ay sa ating secretary ang ating pong announcement.
And para po sa ilang announcement, so meron po tayong prayer meeting every Friday po, 6 p.m. po siya. So dito lang po siya sa church. And doon naman po sa Thanksgiving celebration po natin. So November 29 po siya, 2020, 5th Sunday po. So dito po siya gaganapin sa church, isang simpleng celebration po. At magkakaroon po tayo doon ng dalawang service, isa po sa morning ng 9 o'clock to 11 a.m. at isa po sa afternoon ng 4 o'clock to 6 p.m. So, yung mga members po is i-assign po kung morning po kayo or afternoon. And yung mga gusto pong mag-invite, pakisabi na lang po ahead of time para po maisama sila sa schedule. So, yung pledge for food po, any amount po na gusto nyo, ibigay hanggang November 15 po siya. Pwede nyo po siyang ibigay kay Sister Arlene Estrella po. Tapos, yan, happy birthday po sa mga nag-birthday, magbe-birthday, at tapos lang mag-birthday ng October. So, lahat po ng kabataan na naririto, meron daw po tayong youth fellowship. So, para po sa ating benediction, ngayon po nagsasalita. Sige po, bago po tayo mag-benediction, meron lang po akong may sinasabihin. Ako po ay hihingi ng tulong sa inyo. Ang ating pong church ay kasalukuyang naghahanap ng medyo malaki o malaking lupa na pwede po nating paglipatan ng church sapagkat sa nakikita po ninyo medyo masikip na po tayo. So wala po tayong pamilya pero si Lord po meron. Okay. Ang Panginoon po ay nagpapadala ng mga tao, ng mga church na susuporta for that. So, ang target place lang po natin is along the way, sana from Kaya hanggang dyan sa may Meridian o mga lampas ng Meridian. Wala po tayo lumampas ng Bidog. Pero kung doon, kung kaya niyo po, okay lang. Basta po, as far as malaking lugar na pwede po natin gamitin. So, kung meron po kayong kilala na nagmamayari ng mga lupa na yan, na baka pwede po natin kausapin. Please po, pakitulungan niyo po ako kasi medyo nahihirapan na din po akong maghanap ng mga pwedeng makausap. Pero kung pagtutulong-tulungan po natin, alam po po yan ay madali. Yan po ay para sa, kung magagawa po natin na makabilisan na para madali natin maipatayo yung panibagong church na ating pong. Yan po ay biyaya ng Diyos sa atin. Nulit ko po, wala po tayong pera, pero si Lord po madami. Huwag po kayong matakot, marami pong pera ang Diyos. Lahat po ng bagay pag-aari ng Panginoon. So, yun lang po ang magiging tulong po natin, aside sa prayer po natin, ay tulungan niyo po akong maghanap ng lugar na pwede pong basta along the way, kasi para yung church, mas madali pong ma-recognize ng tao. Okay, yan po ang sana first and last option na meron tayo, along the way, para mas madali sa tao na makita. Kasi lumalaki po yung community, ang church po natin ito, wala na po itong ilalaki. Sagad na po kasi ito eh. So kung paramihin tayo ng Panginoon, wala po tayong paglalagyan. So kailangan ni Lord ng malaking storehouse. So habang nagtatrabaho tayo ng ilalagay sa storehouse, gumagawa rin ng Panginoon kung saan niya ilalagay yung ating ilalagay sa storehouse. So i-chat niyo po ako anytime na kung kayo po ay may makikita. O meron po tayong GC ang church, pwede po kayo mag-send ng message doon. Pagtulong-tulungan po natin para mas maging mabilis para po sa atin. Marami pong salamat. Tayo pong lahat ay tumayo at atin pong iunat ang ating kamay at hingi ang basbas at biyaya ng Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa Kanya na walang kapintasan. Sa isang Diyos at tagapagligtas sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, tanggapin ang bawat isa sa inyo ang kanyang kapayapaan, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang pag-asa, ang kanyang kagalingan at himala. Nawa ang pabor, tagumpay ng Panginoon ay maranasan ng bawat isa sa atin sa loob ng isang linggo na ating kakaharapin. Sumayin niyo ang presensya ng Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po at pagpalain po ng Panginoon. Ang present offering po ay nasa labas at ang ating missions offering. Good morning po.